Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos. Magandang umaga po muli sa mga kasama po natin dito sa Bahay Sambahan at naging kasama po natin sa ating online. Yan, napaganda nga po nung sinabi ng ating kapatid kanina, napag-aralan po namin kagabi, yung about po sa gratitude. Bagamat alam po natin na may mga pinagdadaanan tayo, kanya-kanya, may mga kanya-kanyang battles tayo, pero sapat pong malaman na tayo may mabuting Panginoon. Amen? Mabuti po ang ating Diyos. Amen? Marami po tayong dapat ipagpasalamat beyond pa dun sa kung ano yung nararanasan mo ngayon. Amen? Amen. Purihin po natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin siya. Ibigay ang nararapat na papuri, pagsamba at pagluwalhati para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you for your love and for every breath we take. We thank you for your grace and the blessings that you give.
us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Oh, oh, we thank you for the peace that overcomes our fears. We thank you for the power to live in victory. Daily we'll declare your goodness. Daily we'll declare your greatness. Daily we'll declare your wondrous work. Yes, Lord. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. You are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. Let's sing. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. You are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. You are good, good all the time. Jehovah Jireh, Nisi, El Shaddai. You are good, good all the time. Jehovah Rapha, El Roy, Adonai. We will declare your greatness. We will declare your wondrous work. We give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks to the one who gave it all, to the one who saved us from our sins. We give thanks to the one who brought us out from darkness to the light. Our God, we give thanks. Oh, 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 we give thanks to you, Lord. Hallelujah. This is the day you've made, and so while we rejoice and be glad, rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful to your promise.
strength. And oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Overflowing, Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit, let's sing, church. So let it rise up like a river, overflowing, Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy Spirit, so let it rise up, Lord, like a river, overflowing, Holy Spirit, let it pour out with no limit. Overflowing, Holy The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. We thank you, Jesus. Thank you for the joy and our strength, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name in this place, Father. Hallelujah. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord, and praise you, Jesus. Hallelujah. Samahing walang hanggan.
presensya mo. Krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasal, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nangagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, hindi na ikaw mataya. Sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ay ang dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ang presensya mo. Presensya mo, Diyos. Purihin ka, Jesus. Dakilang pag-ibig mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, O Kristo. Patuloy natin i-declare. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang... Walang kahit anong sickness ang may kayang mag-overcome sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Walang kahit anong kamatayan, walang kahit anong kahirapan ang kayang mag-overcome sa iyong pangalan, Panginoon. We will declare sa pangalan mo, Panginoon, merong kapangyarihan, merong lakas, Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus! May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O
walang hanggan. Kay namatay at nabuhay muli. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko.
isang pagkakataon. Sing it one more time. Papuri sa Diyos. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa iyo, O Diyos na ang hari ng mga hari. Patuloy ka namin pupurihin at luluwalhatiin. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, pagluwalhati sa aming mataas na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Amen. Papuri sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Ngayon po, dadako po tayo sa pagpira-piraso ng tinapay na kung saan ay inaalala po natin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po sa Isaiah 53, verses 3-5, Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay niyang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinaras niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kapatid, labis ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Nararanasan po ba natin ito? No? Sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, itong mga nakaraang linggo. So, ma-share ko lang po. Last week po, nung pagbaba namin galing biyahe, sobrang sama ng aking pakiramdam. Tapos, nung nagpapahinga po ako, pinaalala sa akin ng Panginoon, take rest. Mamahinga ka muna. Kasi nga po, I was overwhelmed sa mga bagay na ginagawa ko sa aking pang-araw-araw na pamumuhay. Sobrang pagod, sobrang pag-iisip sa mga bagay dito sa mundo na to. At dito pinaalalahanan ako ng Panginoon, magpahinga ka. Mga kapatid, iba-iba tayo ng nararanasan. Minsan, iniisip natin, Lord, bakit ko ba ito nararanasan? Bakit ko ba ito kailangang pagdaanan? Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos, ang lahat ng iyan ay napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo na tayo po ay pinagaling ng Panginoon hindi lamang sa ating karamdaman? Karamdamang pisikal, maging sa karamdamang espiritual, karamdamang mental, karamdamang emosyonal. Iba-iba po tayo ng nararanasan. Ngunit ngayon po, pinapaalala sa atin ng Panginoon na pagtagumpayan na po iyan ng ating Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 11 verse 28-29, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Mga kapatid, sa Panginoon po natin matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Amen? Kung tayo po ay pagod na sa kaiisip, kung tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang karamdaman
Na kung minsan, hindi natin namamalayan, tayo pala ay may karamdaman na sa ating spiritual na pamumuhay. Minsan, iniisip natin, Lord, parang wala akong ganang makinig ng salita mo, wala akong ganang mag-pray, wala akong ganang lumapit. Mga kapatid, the more na na-experience natin yung ganun, mas lalo po tayong lumapit sa ating Diyos. Kaya whenever we remember yung ginawa po sa atin ng Panginoon, yung finished work niya doon sa cross, naaalala natin, ano man tong karamdaman na ito, ano man tong nararanasan ko na ito, ano mang sakit yung meron ako, napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoon. Amen? Kailangan lang po natin tanggapin, mga kapatid, na ang lahat ng yan ay pinagaling na po ng ating Panginoong Jesus. Na hindi na dahilan kung ano man yung na-experience natin. Tulad nga po nung naging topic kagabi, na yung gratitude po ay attitude. Kahit na ano man po yung ating pinagdaraanan sa buhay, ano man po yung sitwasyon natin, ano man po yung na-experience natin, grateful and thankful tayo sa Panginoon. Dahil alam po natin na lahat po ng iyan ay napagtagumpayanan ng ating Diyos. Amen? So ngayon po, as we remember po yung ginawa po sa atin ng Panginoon, na dahil sa hampas, na dahil sa suntok, dahil sa parusa na tinanggap niya, nararanasan po natin yung kapahingahan na ito. Ang tanging kailangan lang po natin ay lumapit sa ating Diyos. Kung tayo po ay nasaktan, kung tayo po ay nahihirapan sa mga pinagdadaanan po natin ngayon, ang Panginoon lang po ang makakatulong sa atin. Amen, mga kapatid? So, sabi po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi si ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ano pa yung hindi kayang ibigay ng Panginoon, na kung saan yung sarili niyang buhay ay naibigay niya para sa atin, para sa inyo, para sa atin na hindi naman karapat-dapat, pero dahil sa kanyang pag-ibig ay inialay niya po yung kanyang buhay para sa atin. Ano man po yung panalangin, ano man po yung dinadalangin natin sa Panginoon, tayo po ay patuloy na manampalataya at magtiwala sa Kanya. Na dahil po sa ginawa niya, tayo po ay makakaranas ng kapahingahan. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. No, lagi po natin kilalanin yung natapos na gawa ng ating Diyos. Na hindi natin kaya sa ating sarili. Minsan, iniisip natin, Lord, ito yung solusyon eh. Ito yung dapat kong gawin. Ito yung sa tingin ko tama. Pero mga kapatid, ang Panginoon po ang solusyon sa lahat ng problema na pinagdaraanan natin ngayon. Maging emosyon man to, mental, physical, at spiritual, tayo po ay laging lumapit at kilalanin natin ang natapos na gawa ng ating Panginoon. So sa pagtanggap po natin ng ostya at ng grape juice, ay alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen? Laging may dahilan para purihin natin siya. Naniniwala po tayo dun, mga kapatid. Nararanasan po natin yun, mga kapatid, na kahit sa tingin natin parang
Ang pangit na nangyayari sa akin. Bakit paulit-ulit na lang yung nangyayari sa akin? Puro na lang sakit, puro na lang kahirapan. Mga kapatid, alalahanin natin yung natapos na gawa ng ating Diyos. Ang problema, mga kapatid, tinitingnan po natin yung ating sarili. Ang tignan natin ay ang Panginoon. You are victorious, mga kapatid. I am victorious. Naniniwala po tayo doon, mga kapatid. Pwede po ba natin sabihin, I am victorious? Hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil sa ginawa po ng ating Panginoon. No? So, wala nang dahilan para tayo ay manghina. Wala nang dahilan para tayo ay malungkot. Wala nang dahilan para tayo ay hindi magpuri at sumamba sa ating Diyos. Dahil victorious tayo dahil sa nagawa at natapos nagawa ng ating Panginoong Hesus. Amen? No? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pag-ibig niyo po sa amin, na inialay niyo po ang inyong sariling buhay upang maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Lord, marahil yung iba sa amin ay dumaranas ng iba't ibang sakit, nasaktan, na tila ba nararamdaman namin parang wala kaming gana sa inyong salita. Lord, patawarin niyo po kami. Salamat po dahil hindi niyo po kami sinukuan, na lagi niyo pong pinapaalala sa amin na napagtagumpayan niyo na po ang lahat ng ito. Panginoon, ngayon po ay inaalala po namin ang natapos na gawa. Na dahil po sa ginawa niyo, kami po ay malaya na. Na wala na pong dahilan para kami ay malungkot. Wala na pong dahilan para kami ay manghina. Dahil sa inyo po namin natagpuan ang tunay na kapahingahan. Lord, we will always declare, we will always remember yung goodness niyo po sa aming buhay. Na never niyo po kaming iniwan, Panginoon. Na never niyo po kaming pinabayaan. Ang tanging nais niyo lamang po sa amin ay kami po ay magpakumbaba at lumapit po sa inyo at kilalanin kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Kaya po ngayon, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at kinikilala ang pagka-Diyos niyo po sa aming buhay. Kung kami man po ay nagkulang, kung kami man po ay nagduda, kung kami man po ay pinanghinaan ng pananampalataya. Maraming salamat dahil kami po ay inyong ibinalik sa inyong mga kamay. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon po ay maaari na po nating tanggapin ang ostya. At ang grape juice na sumisimbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sapagkat walang katumbas ang ginawa niyo po sa amin. Walang katumbas ang pag-ibig niyo po sa amin. Kaya po, marapat po kayong sambahin ang inyong mga anak. Marapat po kayong napurihin. Ang lahat ng nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi ng Amen. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Good morning. I'll be happy to see you. Magandang umaga. Kamusta po kayo? Siyempre, kagaya ng lagi natin ginagawa, kausapin niyo muna yung katabi niyo at tanungin niyo kung kamusta ang kanyang buong linggo. Okay daw po ba ang linggo nila? Nakita ko si Brother Justin, And I would just like to congratulate Brother Justin for
being elected as the Secretary General ng Land Bank Employees Association. Ako. Hindi ho sa Malolos lang yon, ha? Hindi ho sa Bulacan lang yon, sa buong Pilipinas ho yun. Grabe, ano ho? Praise God sa buhay mo, Brother Justin. At sa pagtatagumpay na ipinagkakalob, hindi lang kay Brother Justin, sa atin hong lahat, binibigyan tayo ng pagtatagumpay. Kaya sabi ni Brother Jonas, i-declare natin, I am victorious. Oh, naalala ko tuloy si Sister Jobel. Kasi ang apelido niya ay Victorioso dati. No? Kasi yun yung victorious eh. Pero ngayon, ang apelido na ni Sister Jobel ay Godoy. No, tuloy, nung nasa likod ako, tiningnan ko ano yung ibig sabihin ng Godoy. No, syempre, nag-Google ako. No? Alam niyo, sabi sa Google, no, Son of God. No? Pero nakalagay doon, it also means a saint. No? Grabe, saint pala si Sister no? From being victorious to being a saint, no? Oh, now you know, Sister Jobel at Brother AJ. No, yung pala ang ibig sabihin ng apelidong Godoy. Ayan. But before we would continue, let us all pray. Lord Heavenly Father, we thank you for this morning. We thank you for your goodness. We thank you for your grace and your loving kindness. Lord, iba-iba po, Panginoon, yung sitwasyon namin dito. Maraming may mga pinagdadaanan. Marami po, Panginoon, na maaaring nakaka-experience ng struggle at this moment, Father. But salamat po, Panginoon, sa inyong pangako. Dahil sa inyong pangako, kahit sa may mga panahon na may mga struggles, Lord, you promise us that you will never leave us nor forsake us. And you simply commanded us that we will be bold and take courage, Father. Kasi yung inihanda niyo, Panginoon, sa amin ay buhay, hindi buhay ng talunan, kundi buhay, Father, that is victorious. A life na sabi po ng inyong salita, a life that is a life of someone who is more than a conqueror, Father. Lord, thank you as we meditate on your words today. Kayo po yung magbukas ng aming puso at yung mensahe nyo lamang ang aming tanggapin, Father. And as we meditate on your words, hindi lamang to information na karagdagan sa amin, kundi mga salita na nagbibigay ng buhay. Salita na nagpapabago, salita, Panginoon, that will lead us to Christ-likeness, O God. Lord, maraming salamat po. Let the Holy Spirit, Lord, work in us as we meditate on your word, Father. Kayo po yung maluwalhati, kayo po yung mabigyan ng papuri. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. So last week po, through Brother Jonas, natapos na yung ating series for the fruit of the Holy Spirit. By now, alam ko, memorize nyo na yung fruit of the Holy Spirit, which, ano yung fruit na to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. No? Kahapon, sa mga naka-attend po ng praise and ng worship night, si Sister Jobel, the victorious one. No? Si Sister Jobel, ang shinare niya sa atin ay tungkol sa gratitude. No? Yung gratitude po, ang secret to become grateful, number one, is to always count your blessings. Kasi sa totoo lamang ho, minsan dumadaloy ang buhay, ay, normal na yan, tinatanggap ko na yan. But we failed to count our blessings. Minsan, mas napapansin pa ho natin yung ating struggle eh. Tapos number two, for us to be grateful, dapat hindi tayo makakalimutin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako makakalimutin. Alam nyo, bakit kailangan na hindi makakalimutin? Kasi kung minsan ho, it helps us not to face yung today's struggle kapag naaalala natin lagi yung faithfulness ng Diyos in our past. Why? Kasi it gives us the confidence that what God did in the past for us, hindi naman natatapos yung victory kahapon eh. No, patuloy na victory ang ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang dapat ang tinitingnan natin, papaano kumikilos ang Diyos doon sa sitwasyon natin sa ngayon. Kasi yun ho yung ating yung ating struggle eh. Kapag ka may problema na, we look more on doon sa ating anxiety. We look more on doon sa ating worry.
But instead, what we should do is, pasalamatan natin palagi ang Panginoon. Lord, thank you. Kasi yung promise nyo at yung ginawa nyo sa akin yesterday ay gagawin nyo pa rin sa akin today. So ngayon, ang pag-uusapan ho natin, a sneak peek. Bakit a sneak peek ho? Hindi naman natin ma-discuss. Kasi isang book ho yung i-discuss dapat natin eh. Pero huwag ho kayo mag-alala. Konti lang slides ngayon. Hindi 50 plus. 25 lang. And this 25, mabilis lamang ito. Hindi pa nagsimula pala yung timer ko. So I have plenty of time. So, balikan lamang ho natin. Why are we studying? Or why did we study yung Holy Spirit? Kasi ang buhay ng Kristiyano ay hindi lang mahirap. Mahirap ba yung buhay Kristiyano? O ilan lang yung nahihirapan? Sabi po ni Pastor Peter Chanchi, Pastor Peter ng CCF, sabi niya, Christian life is not just difficult. It is impossible. Bakit? Kasi what the Lord wants for us is for us to exhibit yung Christ-likeness. Hindi natatapos yung buhay Kristiyano nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo and we receive yung assurance of salvation from Him. Bakit po? Kasi you are on a mission. Sabihin mo sa katabi mo, may mission ka. Kasi kung ang salvation lamang, ang purpose sa atin, di sana nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, pinauwi na sana tayo. May mission ka eh. Bakit? Kasi as you receive, kagaya po nung pagtatanggap natin, nung pagpuputol-putol ng tinapay, ano po sabi ni Apostle Paul, as I receive from the Lord, so I give to you. Ganon din yung grace na tinanggap natin. Kung papaano natin tinanggap mula sa Panginoon, ay ibabahagi rin natin sa iba. Pero ang tanong kasi ang dami ang daming mga pwedeng hindrance so that we will be able to effectively share yung grace na ito mula sa Panginoon sa ibang tao. Ang daming struggles. Tama? Sino dito ang may mga struggles? Ako Kanina sabi ni Brother Jonas while he was leading us doon sa breaking of bread, I can feel also in him that he has gone to a lot of struggles this past few days. I think di lang past few days siguro, brother, baka past few weeks pa or past few months po. And struggles, hindi yan humihinto. Tuloy-tuloy yan eh. Bakit It is not just you struggling within you. Tama ba? May mga struggle ba tayo sa kalooban natin? But minsan nga may struggle pa tayo nanggagaling pa sa ibang tao. At kung minsan nga ang struggle natin mula pa sa mga tao o yung difficulty na na-struggle natin ay mula pa sa tao na sana inaasahan natin, natutulungan tayo na malagpasan yung struggle. Minsan mayroon ganun. That is the reason why nung binigyan tayo ng atas ng Panginoon, sabi niya, hindi ko naman kayo iiwanang orphan. Bibigyan ko kayo ng someone who would be able to help you so that you will live this impossible life na kahit mukhang imposible, magagawa nyo kasi anong gagawin niya sa buhay natin? He will become our helper. Grabe yung magiging katuwang natin sa buhay na ito, hindi lamang kung sino o hindi lamang basta-basta. Ang katuwang natin ay ang Espiritu ng Diyos. Ang banal na Espiritu. Yung Christian life, again, hindi yan natatapos doon sa punto na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kaduluduluhang sandali ng ating buhay, dapat yung Christian life, yung victorious life, yung life of Christ-likeness ay nagmamanifest sa atin. Today, we will be talking about someone whose life can be defined by a word. And this word is success. Sa totoo lamang doon sa storya ng kanyang buhay, there was only one time na na-mention kung saan nakaranas siya ng defeat. Sana lahat tayo ganun
At mind you, yung defeat na yon hindi pa dahil sa kanya. Yung defeat na yon dahil pa sa ibang tao. Gusto niyo yun? Ha? Sabihin mo, I will become successful. I will become victorious. Kasi yun ang plano ng Diyos sa buhay mo. Anong sabi ng word? Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you, says the Lord. May plano ang Diyos sa iyo eh. Pero yung plano ng Diyos sa iyo, hindi basta-basta. Ano yung plano niya? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya dapat ma-excite tayo eh. Bakit? Maganda yung kinabukasan na inihahanda sa'yo ng Panginoon. Yung success sa buhay niya, it is from God's promise. No, kasi may promise ang Diyos sa buhay niya eh. Alam nyo, hindi lang sa kanyang buhay, may promise din ang Diyos sa'yo. Do you believe? No? Sabihin nyo nga, may promise sa akin ng Diyos. Kaya I will be excited. Parang hindi excited, no? Excited ako dahil may pangako ang Diyos sa buhay ko. At ang pangalan ng tao na pag-uusapan natin ay si... Walang hint, walang clue. No? Yung aklat po niya ay ika-6 na aklat ng Lumang Tipan. At ang pangalan ho niya ay Joshua. No? We will be talking about Joshua. Spirit-filled life. Bakit si Joshua ho yung pag-uusapan natin? Hindi ba si Joshua sa Old Testament? No, ang pag-uusapan natin ay yung infilling at yung working ng Holy Spirit sa New Testament. Alam niyo ho ba na ang banal na Espiritu ay hindi lang kumilos sa Bagong Tipan? Siya ay nagsimulang kumilos simula pa ng panimula. Anong sabi ng Bible? In the beginning, no? And the Spirit of God was hovering above the waters. Sa pasimula pa lang, nandun ang banal na Espiritu eh. Kaya ang ministeryo ng banal na Espiritu hindi lamang nagsimula nung panahon ng Pentecostes. Bagamat mayroong pagkakaiba ang pagkilos ng banal na Espiritu nung lumang tipan, sapagkat nung lumang tipan, hindi permanente ang pagpuspos o ang pananahan ng banal na Espiritu doon sa kanyang mga pinananahanan. Pero sa napag-aralan natin, ang pagpuspos ng banal na Espiritu o yung pananahan ng banal na Espiritu, yung indwelling, ano po yun? Permanent. No? Once you receive the Lord Jesus Christ, you become the dwelling place of the Holy Spirit. Anong sabi po ng Biblia? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and the Spirit of God and the Spirit of God dwells inside of you? Si Joshua, paano po natin nasabi na siya ay Spirit-filled? Joshua chapter 13 verse 16, these are the names of the men whom Moses sent to spy out of the land, and Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua. Tandaan niyo ho ito, no? May 12 espiya. Sa Tagalog, tik-tik. No? Hindi ho yung tik-tik na nag-aano sa bahay. No? Tik-tik ho, sila po yung spy. Kasi they will be going into, saan? Doon sa promised land. And Moses sent 12. At isa po doon ay ang pangalan niya, Hoshea, na tinawag ni Moses na Joshua. Anong sabi sa Numbers 27:18? And the Lord said to Moses, take Joshua, the son of Nun, with you, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him. Nasa kanya yung banal na Espiritu eh. Deuteronomy 34:9, now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. Pinatungan ho ng kamay ni Moses si Joshua, and the Spirit of God was in him. Nasa kanya. Pero tingnan nyo ho, tayo ho, nung tinawag ho tayo ng Panginoon, the Spirit of God dwelt in us. At hindi lamang po dahil mananahan sa atin ang banal na Espiritu, kasi mayroon ka ngang misyon na gagawin. Tingnan ho natin, balikan ho natin yung kanina. Dati ang pangalan ho ni Joshua ay Hoshea.
Alam niyo po ang ibig sabihin ng salitang Hosea. Ang ibig kong sabihin ng salitang Hosea ay salvation. No, actually I think it speaks about the character ni Joshua. Kasi si Joshua is a good general. Actually, hindi lang siya good general. He is a great general ho. And I think, being a warrior, no, kasi gusto nila makapunta sa promised land eh. He is using his strength so that he would be able to defend and fight for Israel. Ang daming pakikipaglaban yung ginawa ni Hosea ho, ano. But before po, no, he might be dun sa kanyang buhay, he is relying on kanyang strength. Pero napakaganda ho ng character ni Hosea. But bakit binago pa ni Moses yung kanyang pangalan? From salvation, pinalitan ho ng panibago. Ano yung panibago niyang pangalan? Joshua. To make it clear about his real mission. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang Joshua, the Lord is salvation. It is no longer simply about salvation or being victorious. It is yung salvation na nanggagaling sa Panginoon. Sabi ng Biblia, it is not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Alam niyo po, pag tinawag tayo ng Panginoon, minsan iniisip natin, iiwanan ko ba yung dati kong trabaho? Iiwanan ko ba yung dati kong circle? No? Unless utusan ka ng Panginoon na iwanan mo po yun, kadalasan kung papaano ka train bago katawagin ng Panginoon, gagamitin pa rin ng Panginoon yung training na yon, pero babaguhin lang niya yung puso mo para makakonform ka doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. His name then, meaning salvation, salvation pa rin naman ngayon eh. Ano yung difference? Ang difference, yung salvation ngayon, hindi sa kanyang sarili, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya kung minsan iniisip mo, ito yung trabaho ko ngayon eh. Iiwanan ko ba? No? Tanungin natin sa Panginoon, Panginoon, gusto niyo bang iwanan ko yung trabaho ko? Or are you calling me, Lord, para maganap ko yung purpose mo dito sa kinalalagyan ko sa ngayon? No, kasi the Lord can use yung present na kalalagayan mo para gamitin kanya para sa kanyang purpose. Hindi laging kailangan iiwanan mo unless sabihin sa'yo ng Panginoon to go elsewhere. Kagaya nung ginawa ni Philip, nagme-mission siya doon sa isang city, tapos inutusan siya ng Panginoon to go sa isang disyerto. Kasi may instruction siya ng Panginoon. Binabago ng Panginoon yung calling. Pero maaring ginagamit din niya yung dati, kasi doon ka gagamitin ng Panginoon. Pero tingnan natin, he was spirit-filled and his life is defined by this word success. Pero ang tanong natin, Joshua, paano mo nagawa yon? Kasi gusto ko rin nun sa buhay ko. Gusto nyo rin yun? Tanong natin, Joshua, paano mo nagawa yon? Let us look at 7 points. Maikli lamang po ito. Joshua's key to success. At mapapasadahan natin ang ilang pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Number 1, basahin po natin. Reliance on God's Word. When the Lord was being tempted by Satan during his, dun sa kanyang after pag-aayuno sa ilang, sabi ho sabi po nung ni Satan, sabi niya, gawin mong tinapay yung bato. Pero nung sabi ni Jesus, sabi ni Lord, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. If the Lord Jesus is telling us, reiterating yung sinabi po sa Deuteronomy, then we should be reminded that for us to live successfully, we must everyday be nourished. Kailangan meron tayong nourishment na tinatanggap. And that nourishment will come from the Word of God. Sabi po ng Joshua 1:8, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ano po yung key ni Joshua sa success and sa pagiging prosperous?
he's meditating on the Word of God every day. Bakit po? Sabi po dito, so that you may be careful to do everything in it. This is not to be legalistic. Ano kasi iniisip natin, no? Kapag ka by the letter tayo naging legalist, hindi po. Kasi we all agreed and we all believe, kasi nasabi ng salita ng Diyos, that our salvation did not come on anything that we did. Hindi nanggaling yung ating kaligtasan sa anumang bagay na ating ginawa. Kundi ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. But because we trust God, but because sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, we would always want to obey Him. Tama? Gusto natin sundin ang Panginoon. How could we obey Him if hindi natin alam yung instructions niya para sa atin? We are not obeying the Lord so that we will be saved. Because it is the doing of the Lord Jesus Christ, kaya tayo naligtas. Pero dahil He is our Lord, kaya susundin natin siya. Dahil sa pagmamahal na binigay niya sa atin, minamahal natin siya at sinusunod natin siya. So that is number 1, reliance on God's Word. Pero tayo kung minsan, para hindi, si Joshua kasi, successful na siya. Pero si Joshua hindi pa rin tumitigil sa reliance sa Panginoon. Kung minsan sa atin, ako minsan nararanasan ko, I experience one success. Then all of a sudden, iniisip ko, siguro sa akin ang galing yung success ko. Nagkakaroon minsan ng pagmamataas, tapos minsan napapabayaan na yung reliance sa salita ng Panginoon. Number 2, ano yung key ni Joshua sa success? Complete obedience to God. Alam nyo, dito tayo nahihirapan eh. Bakit tayo nahihirapan dito? Minsan, Lord, susundin kita sa aspeto na to. Pero Lord, dito, ako na bahala, ha? No? Selective yung obedience natin eh. Pero si Joshua, complete ang kanyang obedience. Ano sabi ng Joshua 11:15? As the Lord commanded His servant Moses, so Moses commanded Joshua. And Joshua did it. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. No? In fact po, yung obedience ni Joshua, sobrang kakaiba. Kahit hindi na sound o hindi na logical, sinusunod pa rin niya. In relation to number 3, sabi ko po sa inyo, mabilis lamang ito, faith, yung kanyang pagsunod na sinusunod niya lahat is because of this. Ano po yung sabi dito? Faith beyond logic. Alam mo, dito tayo nahihirapan din eh. Kasi yung pananampalataya natin, gusto natin medyo liyamado. Anong ibig sabihin ng liyamado? Lord, mananampalataya ako sa'yo, parang mangyayari. Kaya nga minsan, pag pinagpe-pray tayo ng may sakit, kinakabahan tayo mag-pray. Bakit? Sabi nga ng mga tatanda, parang masisikoterat na eh. Anong ibig sabihin nun? Parang malapit na. Tapos nire-request pa ako mag-pray. Baka mamaya, pag ako pa'y nag-pray, ako pa sabihin na dahilan kung bakit natuluyan. Ako yung last touch, sabi nga ni Brother Justin. Pero alam nyo, that is preventing us from experiencing yung supernatural. Why? Because we are defending yung faith natin sa mga bagay na nakikita natin. Pagpe-pray ko to mukhang gagaling eh. Nami-miss mo yung miracle ng Diyos sa buhay mo. Magaling na. Oh, praise God, praise God. Kasi kung minsan nagdadalawang isip na rin ako pag magpe-pray. Kasi minsan, talaga naman yung iba, kung minsan, pag magpe-pray na nila, talagang malapit na. Pero mind you I have witnessed those na mamamatay na. Kasi pagka ganun nag-pray ka, you are not relying on your understanding, you are not relying on your strength, nor you are relying dahil spiritually high ka. Sa mga panahon na ganon, you are simply relying on God's power. At yung power ng Diyos, walang limitasyon. Yung power ng Diyos, hindi kayang takdaan, hindi kayang limitahan. Ano po yung faith beyond logic na ito? Inutusan si Joshua. Sabi ko kay Joshua, ihanda mo sila sapagkat tatawid na kayo para i-conquer ang lupang pangako.
Ano yung number one sa kanya? Paunahin nyo yung mga pari na dala-dala nila yung kaba ng tipan. Nung panahon ho na yon ay nag-uumapaw ang ilog ng Hordan. Ang ilog ho ng Hordan, no? Kasi panahon ho ng panahon ho ng harvest ho yata yun eh. Kaya nag-overflow ho siya. At ang sabi ho, pag nag-overflow na gano'n, malakas ho yung alon. Anong sabi kay Joshua? Joshua, paunahin mo yung mga pari at magkaroon ng distansya at patapakin mo sila sa ilog ng Hordan. Alam niyo po ang maganda kay Joshua? Kasi naaalala niya lahat ng himala ng Panginoon kahapon, kaya hindi mahirap sa kanya na pagtiwalaan ng Diyos sa ngayon. Alam niyo, pagtapak ng mga pari sa ilog ng Hordan, kung papaano hinati ang dagat na pula ng panahon ni Moises, tumigil ang agos mula sa itaas at nakatawid ang mga Israelita. And lesson about remembering, ano sabi ho ng Panginoon kay Joshua? Joshua, kung saan tumungtong yung mga pari, pumulot ka o papulutin mo sila ng 12 mga bato upang maging tanda na tinuyo ng Diyos, no, yung ilog ng Hordan para makaraan kayo. Alam niyo, mahalaga ho pala yun. No, yung mga ginagawa ng Panginoon, dapat mayroon tayong paggunita. Mayroon tayong pag-alala. Kailan pa po faith beyond logic yung ginawa ho ni Joshua? Sabi kay Joshua, nandiyan yung Jericho na ang kanyang pader ay natitirahan ng tao sa sobrang kapal at nalalakaran sa itaas. Na paano natin papasukin yan? Na siguro pasukin natin yan, gamitin natin ang lakas ng armor natin, gamitin natin ang lakas ng ating mga sibat, ng ating mga pana. Pero hindi ganun ang inutos ng Diyos. Ano ang inutos ng Diyos? Umikot kayo ng 7 araw, minsan sa isang araw. At sa ika-7 araw, tahimik kayong iikot 7 beses at pagkatapos ng 7 beses, sisigaw kayo. Kung kayo ang inutusan ng Diyos, Lord, bakit ganun? Anong magagawa nun? Kahit mag-ikot ho kami dyan ng 1,000 ikot, no? Napakakapal ho ng pader. Pero faith beyond logic ang mayroon ho si Joshua. Kaya, complete ang kanyang obedience. Ano po ang ginawa? Nung ika-7 ikot sa ika-7 araw nang silang sumigaw, bumagsak ang pader na hindi sa paningin ng tao pwedeng pasukin sa sobrang kapal. Bakit po niya na-witness yung miracle na yon? Kasi yung pananampalataya niya is beyond sa kanyang logic. Mas madalas po sa atin, anong pinapagana natin? Lord, ito'y mukhang posible. Ito'y mukhang reasonable. Ito'y mukhang mangyayari. Kaya ito yung gagawin ko. Lord, mahirap yung pinapagawa mo. Hindi ko na muna gagawin. Kaya nami-miss natin ang himala ng Diyos sa ating buhay. Number 4, no? Ito pa po, hindi pa, bago pa pala umalis, no? Isa pang pangyayari na po, ito po yung faith beyond logic. Nakikipaglaban ho si Josue sa aklat ng Joshua 10:7-14. Nagmamarcha ho sila mula sa Gilgal kasama ang buong hukbo. Tapos nakikipaglaban sila. Sabi nila, do not be afraid. Sabi po ng Panginoon sa Joshua, I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you after an all-night march from Gilgal. Buong magdamag na ho silang nagmamarcha. Sinorpresa ho sila ng hukbo ni Joshua. At sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kay Joshua, tinatalo ho nila at binigyan ho ang Israel ng victory sa Gibeon. Ang Israel, pinursuho yung kanilang mga kalaban mula Bet-Horon hanggang Azeka at Makeda. At pagkatapos nun, hindi pa matatapos yung laban eh. No ho? Alam niyo ho ang ginawa ni Joshua? Kasi magagabi na naman. Ano ang ginawa ni Joshua? Dahil sa faith niya that is beyond logic, inutusan niya ang buwan at ang araw na manatili sa kanilang kinalalagyan. Sabi na, imposible naman ho yun eh. Alam niyo po, sa pananampalataya, walang imposible. May imposible ka bang pinagdadaanan sa buhay mo ngayon? Magtiwala ka sa Panginoon. Sapagkat yung pananampalataya that is beyond logic, that will open yung doors para sa'yo so that you will be able to witness God's miraculous work sa iyong buhay. Number 4, active
prayer life. Ang active prayer life po ay nagsisimula sa pamamagitan ng malalim na relasyon mo sa Panginoon sapagkat kilala mo ang pinananalanginan mo. Alam niyo, sa buhay ni Joshua, ito ho yung kaisa-isang pagkatalo na naranasan ho niya. Alam niyo, sa buhay ni Joshua, sa Joshua 1:5, may pangako ho ang Diyos eh. Ano sabi ng Diyos sa Joshua 1:5? No one will be able to stand against you all the days of your life. Anong sabi? Walang sino man ang pwedeng manaig sa'yo sa buo mong buhay. As I was with Moses, sabi ng Panginoon, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Alam niyo po yung pangako na yon, hindi naman kay Joshua lang binigay eh. Sinabi ho ng Panginoon sa iyo, I will never leave you. I will never forsake you. Tingnan niyo anong nangyari ho, nung natalo ho sila. Bakit ho sila natalo? Bumagsak ho yung pader ng Jericho, natalo nila, may utos ang Diyos sa kanila. Ang lahat ng kanilang masasamsam ay iaalay sa Panginoon. Ang problema, may matigas ang ulo. No, hindi naman porket lahat ay magkakasamang gumagawa, lahat na nasa isang direksyon eh. Minsan ho talaga may nasasalit, matigas ang ulo. No? Ano po ang nangyari dito? Nangyari ho dito, lumalaban ho sila doon sa lugar para atakihin nila yung Ai. No, sabi nila, madaling talunin ng Ai ko, konti lang sila. Nasuguri na sila. No, tapos ang nangyari sa verse 5, Joshua 7 verse 5, and the men of Ai struck down about 36 men. For they chased down, tingnan natin sa susunod na verse, yung verse 5, pasensya na, mali ito, no? So, dito po, balikan ko po istorya, no? Yung istorya, kakawagi lang nila sa Jericho. Isang lugar na napakahirap kubkubin sapagkat may malaking pader. Pinabagsak ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod ng mga Israelita sa atas ng Panginoon kay Josue. Isang bagay na mukhang imposible na gawa nila. At ngayon ay mag-a-advance sila at ko-conquer naman nila ang Ai. Nagpadala sila ng mga spy para tingnan ang kalakasan o kahinaan ng Ai. At nakita nila, mahina naman. Sabi po sa 3, do not let all the people go up, but let about 2 or 3,000 men go up and attack Ai. Do not weary all the people there, for the people of Ai are few. No, natalo nila Jericho. Siguro matatalo nila to kasi mas mahina ito. No, pero ang nakakagulat ho, and the men of Ai struck down about 36 men ng Israel. For they chased them from before the gate as far as Shebarim and struck them down on the descent. Therefore, the hearts of the people melted and became like water. Imagine niyo yung naranasan nila, no? Ang laking pagtatagumpay. Tapos yung inaasahan nila na pagtatagumpay na naman, biglang natalo ho sila. Anong sabi ng mga tao? And the people, no, yung kanilang puso ay parang natunaw. Tingnan niyo po yung naging reaction ni Joshua sa verse 6. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord until evening. He and the elders of Israel, and they put dust on their heads. Ano yung reaction nila? No, minsan tayo pag naka-experience ng pagkatalo, anong ginagawa natin? Nagmumukmuk tayo. Tumatalikod tayo. Pero si Joshua, anong nag-reaction niya? Naglagay siya ng abo. Sinira niya yung kanyang damit. Alam niyo po ako noong sign nun, nagpakababa siya sa harap ng Panginoon. And because he knew that the Lord has promised on him, nakipag-usap po siya sa Panginoon. Hindi siya nag-isip ng anumang bagay. Ang una niyang ginawa, kagaya ng lagi niyang ginagawa, nakipagniig siya at nakipag-ugnayan sa Panginoon. Anong sabi niya sa verse 7? Sabi niya, alas Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all, to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us? Oh, that we had been content and dwelt on the other side of Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies? Hinahag niya yung buong puso niya sa Panginoon. Nakipag-usap siya sa Panginoon at nag-intay siya ng sagot mula sa Panginoon. Alam niyo po yung sagot sa kanya ng Panginoon. Sabi ng Lord sa verse 10, so the Lord said to Joshua, get up. Why do you lie thus on your face? Israel has sinned,
and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken some of the cursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. Nanalangin siya, nakinig siya. That's why he found out na po na ang isang tao, tama po ba yung pagkakatanda ko nung nagnakaw? Si Akan po ba ang nagnakaw? Ano ho? At dahil sa kasalanan ng isang tao, hindi kasalanan ho ni Joshua, kasalanan ng kanyang pinamumunuan, nakaranas siya ng pagkatalo. Ito ho ang kaisa-isang pagkatalo sa buhay ni Joshua. Hindi pa ho dahil sa kanya yon. Pero tingnan niyo yung reaction niya. Instead, na lumayo siya sa Panginoon, lalo siyang nakipag-ugnayan, lalo siyang nakinig sa instruction ng Panginoon. Number 5, he maintained persistence. Ano yung persistence? Nagpatuloy siya dun sa pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung pinakamahirap sa buhay. Kahit sino, madaling magsimula. You could start strong, but if you would not persist, baliwala ang pagsisimula mo ng malakas. Bakit mahirap yung persistence? Kasi persistence is being required kapag dumating na yung mahihirap na sandali ng buhay. Alam nyo sa fun run, madaling tumakbo kapag patag ho yung daan. Pero kapag umaakyat ka na, gusto mo nang tumigil at gusto mo nang magpagulong na lamang para sumabay na lang doon sa pagkatulak sa'yo noong gravity. But persistence, yan yung persistence ni Joshua. Matanda na ho si Joshua nito. Sabi niya, then Joshua took all this land, the mountain country, all the south, all the land of Goshen, the lowland and the Jordan plain, the mountains of Israel and its lowlands, from Mount Halak and the ascent to Seir, even as far as Baal-Gad in the valley of Lebanon below Mount Hermon. He captured all their kings and struck them down and killed them. Joshua made war a long time with all those kings. Bakit? Kasi may mission sila Ang mission nila, makubkob nila yung promised land. Alam niyo, hindi naman natapos dun sa panahon ni Joshua. Pero hanggang sa kahuli-huli ang sandali ho ni Joshua, he remained fighting. Madali sanang sabihin, Lord, pagod na ako, i-transfer mo na sa iba. Lord, iba naman, kasi nagawa ko na yung parte ko Lord, kasi kahit sobrang matitigas talaga yung ulo Nakita na nga nila yung miracle, and yet hindi pa rin sila sumunod. Napakadali hong mag-give up. Pero anong ginawa ni Joshua? Hanggang sa kaduluduluhang sandali, ginagawa niya yung iniutos sa kanya at yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Number 6, anong secret ni Joshua? He was mentored. Anong ibig sabihin ng mentored ho? He was discipled. Si Joshua ho ay hindi lang lumabas bigla dahil magaling na kaagad siyang leader. Sino ang nag-mentor kay Joshua? Si Moses ho ang nag-mentor si Joshua. Lahat ng ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Moses, nasaksihan ho ni Joshua. And in fact ho, ang ugali ho ni Joshua, lagi siyang nakadikit kay Moses. Tingnan niyo sa isang pangyayari sa aklat ng Exodus 24, verse 12 to 13. Then the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and be there, and I will give you tablets of stone, and the law and commandments which I have written, that you may teach them. Sino ang inutusan? Si Moses. Pero tingnan niyo kung nasa si Joshua. So Moses arose with his assistant Joshua, and Moses went up to the mountain of God. Alam niyo po, hindi nakasama si Joshua doon sa nung calf, ng golden calf. Bakit? Kasi habang nasa taas ho si Moses, nakaabang ho si Joshua sa kanya. Nag-iintay, nagmamasid, nakikinig. Yung mentoring sa kanya, hindi kailangan tawagin ng cell group. Halika, may cell group tayo. Siya yung excited. Siya yung excited na matuto. Bakit? Gusto niya na kung papaano nangyayari rin sa buhay ng kanyang sinusundan, ganun din yung mangyari sa kanya. Yung yung pag-desire na matuto, hindi mo aasahan na kapag may ibibigay lang sa'yo, ano yung ginagawa mo? Gumagawa ka ng paraan para lalo na maibahagi sa'yo nung ginagamit ng Panginoon na mag-mentor sa'yo yung mga bagay na ipapasa para lalo kang mapalago sa iyong
pananampalataya. Lahat ho, nung nangyari kay Moses, palagay ko nasaksihan ho ni Joshua. That is why, no, ang tindi ng pananampalataya nitong si Joshua. Number 7, no? Ano sabi sa number 7? He lived a committed life. Sabi natin kanina, kailangan ng persistence. Pero yung commitment na ito, nagsisimula sa pagde-decide mo sa iyong sarili. No, and I would like to end with this. No, ano ang sabi ho? Doon sa Joshua 24:15, no, nung malapit na si Joshua doon sa pagtatapos ng kanyang journey, ano ho, sabi ho dito, "Now therefore, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord." Sabi po sa 15, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Anong sabi ni Josue? Paglingkuran natin ang Panginoon. Pero kung sakaling sa paningin ninyo, hindi karapat-dapat paglingkuran ng Panginoon, mamili kayo kung sino ang gusto nyong paglingkuran. Kasi sa totoo lamang ho, kahit sabihin ho ng mga leaders, no, sundin natin ang Panginoon. Bandang huli kayo rin naman ho magde-decide eh. Kung ano yung gusto nyong gawin, kung sino ang gusto nyong paglingkuran. Pero Joshua gave this declaration, "As for me and my house, we will serve the Lord." It is our prayer that every household, no, head of the household, yung mga fathers dito, yung mga mothers dito, would really have this commitment and decision. Ano yung decision na to? Gagabayan ko yung buo kong sambahayan para sumunod, no? Umibig, lumakad doon sa inaatas ng Panginoon para sa aming buhay. "As for me and my house, we will serve the Lord." Ano yung key ng success? Alam niyo po, yung pagiging spirit-filled, na po minsan, no, akala natin automatic na. Sabi nga natin, yung fruit, kailangan, sabi ni Brother Jonas, ni Brother Joel, yung fruit, no, tutubo yan. Dahil may buhay yung fruit eh. Pero hindi lumalago kapag hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin para makapag-cooperate doon sa banal na espiritu, doon sa ginagawa sa buhay mo. Kasi hindi ka naman itutulak ng Panginoon na ito ang gawin mo. Ang gusto ng Panginoon, conscious and active ang decision mo. Nasabi sa Romans 1:12, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, to offer your bodies as living sacrifice, no, holy and acceptable to Him." Araw-araw, ino-offer natin yung sarili natin. "Lord, the Holy Spirit, use me. No, kayo po yung masunod sa buhay ko. Gawin niyo po yung layunin niyo sa akin, no, para yung kahit hindi ko kaya, kayo po yung magbibigay sa akin ng kakayanan para magawa ito. And Lord, I would want you na mag-glorify sa buhay ko." Ano yung key ni Joshua sa success? Number 1, his reliance on God's word. Number 2, complete obedience to God. Sa pamamagitan ng number 3, faith beyond logic. 4, active prayer life. 5, persistence. No? 6, pagiging mentored. And number 7, yung committed na buhay. Naghahanda sa atin ng Panginoon ang pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa. And that is God's plan for you. Huwag natin hong sayangin. Lumakad tayo sa pangunguna ng banal na Espiritu. Let us live an active life, no? Na araw-araw isunusurrender natin, inaalay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. And lastly, no? And this is God's command not just for Joshua. Sabi niya kay Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go."
Let us all please stand. Again, no? The Lord wants us to be victorious. The Lord wants us to be successful. Alam nyo, hindi naman yung Panginoon ang naghihinder ng success at victory ng ating buhay. Kung minsan, no, nandiyan na, ayaw pa natin kunin. Bakit? Kasi minsan, ang hirap-hirap nating paniwalaan na ito pala yung nilalaan sa atin ng ating Panginoon. Nalilimit tayo kasi hindi natin tinitingnan yung kakayanan niya sa buhay natin. Ang tinitingnan natin, yung nakaraan natin, yung pamamaraan natin, at yung hangganan natin. But the Lord through Joshua, the Lord is salvation, sabi ng kanyang pangalan. Pinapaalala sa atin na kung papaano niya sinamahan si Joshua at inutusan si Joshua na magpakatapang. Ganon din ho ang pinapaalala sa atin sa ngayon. Maganda yung future na inihanda sa ating lahat. Paniwalaan natin. Yung pinalalakaran sa ating mahirap, Lord, hindi ko kaya. Ganon lagi yung sinasabi natin eh. No? Si Joshua, kagaya rin ho natin yan. Kagaya ho ng mga tao na sinabi ng Panginoon. Pero dahil hinayaan niya na kumilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, binabasa natin yung buhay niya ngayon at patuloy na naging inspirasyon sa ating lahat. I pray, no, na ganun din tayo. As people look unto us, sasabihin nila, yung taong to may pinagdaanan din eh. Pero bakit ganun? Kahit may pinagdaanan siya, yung buhay niya ay kaluwalhati o kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. Nadapa to eh. Pero bakit sa kanyang pagbangon mas malakas siya? Gusto ko ring maranasan yung naranasan niya sa kanyang buhay. Binalibag to eh. Binato to eh. Ang daming mga bagay na sinabing masama tungkol sa taong to. Pero bakit nakatayo pa rin siya? Bakit may pagtatagumpay siya? At ano lang sasabihin natin? Kasi ang Panginoon ang kumikilos sa buhay ko. Mahina rin ako kagaya nyo. Ganun yung sasabihin natin. Pero dahil malakas yung Diyos ko at sa Kanya ako nagtitiwala. Dahil pinanghawakan ko yung mga pangako niya, yung Kanyang mga salita sa aking buhay. Pareho rin ako mahina niya, pero nandito ako dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Kagaya ni Joshua, kung papaano natin tinitingnan ng kanyang buhay, yung kapitbahay mo sasabihin, gusto ko rin yung nakikita ko sa pamilyang ito, mangyari rin sa buhay ko. Mahirap lang din naman sila. Pero bakit matagumpay sila? Nagkakasakit din naman yan. Pero bakit masaya pa rin sila? Saan natin sila ituturo? Sa Panginoong Jesus na nagbigay ng biyaya sa buhay natin at patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Magpakatatag ka, magpakalakas ka, sapagkat ako'y laging sasayo. Saan ka man pumunta, I will never leave you nor forsake you. Be excited. Bakit? Kasi habang minamasdan ng ibang tao yung buhay mo, pagtatagumpay yung nakikita nila sa kabila ng kahinaan mo. Sa kabila ng panahon ng pagkadapa. Sa kabila ng panahon na minsan naging malungkot ka rin. Pero dahil hindi mo hinayaan yung mga negatibong bagay na ito ang makagapi sa'yo at pinanghawakan mo yung makapangyarihang pangako ng Diyos sa buhay mo, sasabihin ng mga tao sa kapitbahay mo, bro, tulungan mo naman ako maranasan din yung nararanasan mo sa buhay mo. Tulungan mo naman ako na makilala rin kung sino yung Diyos na sinasamba mo. Tulungan mo naman ako para yung pamilya ko, kung paano mo inaakay yung pamilya mo, aakayin ko rin sila sapagkat gusto ko, no, i-declare sa buhay ko that as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, Heavenly Father, we worship you and thank you. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala nyo sa amin ng kabutihang ginawa nyo sa buhay ni Josue, Father. And Lord, we declare and we claim in our lives na kung papaano nyo binigyan ng pagtatagumpay si Josue
sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-akay nyo sa Kanya, sa Kanyang buong buhay, Father. Lord, inidideklara rin namin na mararanasan namin sa buhay namin yon, sapagkat, Panginoon, inaalay namin ang buhay namin sa inyo. Lord, help us to live a Spirit-filled life, Father. Hindi na yung sarili namin ang sinusunod namin, kundi kayo na kumikilos sa amin, Father. Help us sa buhay namin ma-witness yung miracles beyond what is ordinary, Father. Lord, si Joshua, Father, nakita niya kung papaano nakalakad siya sa Jordan, natuyo ang kanyang nilakaran, Father. Naranasan niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, ang malaking pader ay gumuho. Naranasan niya, Panginoon, na kahit ang araw, kahit ang buwan ay tumigil sa kanilang kinalalagyan, Father. Hindi dahil malakas siya, Ama, kundi dahil nagtiwala siya sa inyo na kayang gawin ang lahat at kayang ibigay ang pagtatagumpay sa mga taong nagtitiwala sa inyo, Ama. Lord, today, Father, at sa bawat araw ng aming buhay, we will always have this conscious decision, Father, na ano man ang mangyari, we will declare this in our lives, that as for me and my house, we will serve you, Lord, that you are our God, and that you deserve all praise and glory sa aming buhay. Lord, maraming salamat. Salamat sa kaligtasan, salamat sa pagkatawag niyo po sa amin, at salamat po, Panginoon, sa bawat pagtatagumpay na ipagkakaloob niyo pa sa buhay ng bawat isa. We honor you, we praise you, and we love you, Father. You deserve all praises and glory. Salamat sa kabutihan. Salamat sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang pagluwalhati, sa matamis, dakilat, makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Mabuti po ang Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. God is good. All the time. Purihin po natin ating Panginoon. Hallelujah. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin, saya't ka
buhay ko'y sa'yo naman. Hallelujah, wala nang hahanapin pag kay Jesus you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo naman. Hallelujah, wala nang hahanapin pag kay Jesus you are more than enough. Wala nang hahanapin pag kay Jesus you are more than enough. Amen! Amen! Hallelujah! Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos? Amen. Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? So I'll just gonna give a quick announcement lamang po and I want you to take note ng mga ating pong mga announcements. So right after the service, meron po tayong gospel ng baptism class. So yung pong mga tao na nag-approach sa amin because they really wanted to be baptized. Magkakaroon po tayo ng topic later on dito po sa room 3. Si Pastor Beto po ang magdi-discuss sa inyo niyan. And then, this coming December 28, we will be celebrating our 49th year anniversary. Amen! 49 years na po ang Church ng Panginoon, ang Church of Christ the Discipler. And then, ito po, sa December 22 to 23, magkakaroon po tayo ng Sambang Gabi. Yan. Sino po dito excited? Kasama po ba kayo? Magjo-join ba kayo? So this will be Monday and Tuesday. At 6:30 p.m. we will be having our Pagsambang Gabi or Sambang Gabi. So we encourage you na samahan niyo po kami sa pagsamba. And then we encourage you to bring your family with you. So we will be preparing something na bago po sa ating experience o sa ating pagsamba. And we really invite you to join us. Kung napansin niyo po kanina din, again, kailan po yan? You take note of the date po, December 22 to 23. Parang di kayo masaya. Parang nalungkot yata kayo. So again, kung napansin niyo po, we ended yung series po natin doon sa Fruit of the Holy Spirit. But we are not yet done sa series po natin about the Holy Spirit. But for the month of December, we will be posting po doon sa ating series. At tayo po ay, we will be preparing again. Because we are entering sa Christmas season December na po bukas. Ang bilis. Nakapamili na po ba kayo ng mga pangregalo nyo? Christmas is more than gift-giving, mga kapatid. And as a church, muli po nating aalalahanin. I-refocus natin yung ating mga sarili kung ano po ba yung totoong meaning ng Christmas. And this will be our topic po sa mga susunod pong linggo. And I want everyone to get excited dun sa mga bagong revelation na ipakikita po sa atin ng Panginoon this coming December. So magiging topic po natin. And then going back sa January, we will resume our series about the Holy Spirit. Okay po ba yun? Yan. So sige po, tinatawagan ko po yung mga magsusunod na magbibigay ng announcement. Hello po. So, ayun po, announce ko lang po for our youth. Next week po, magkakaroon po tayo ng ating Christmas party po sa Interchurch na entitled Looking Back and Looking Forward. But may dress code po tayo. So, for our youths po, ang theme po natin is like dress to impress. So, familiar naman po tayo sa dress to impress yung mga youths natin. But with a twist ng mga Bible characters po, yung i-dress to impress natin in the modern na aesthetic. So, ayun, baka may gustong mag-dress as Joshua in the modern na version. Sawa ako si Ate Jo. Thank you po. Yun lang. Meron pa po bang next? Pong ibang announcement. So, before I give po yung benediction, may gusto lang po ako share sa, kung maiksi lang po ito. Kapag po kasi ako pumapasok sa Menjola, lagi ako nakikinig ng Spotify. Sabi po dun sa lagi ko pinapakinggan, ano ba yung true meaning of success?
Sabi po doon, success doesn't mean plenty yung ating natatanggap, wealthy tayo, marami yung sales, may promotion. Hindi yun yung ibig sabihin ng success. True meaning of success, mga kapatid, is doing what's God's will. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Kaya kung nasan man tayong nilagay ng Panginoon, naniniwala ako, may dahilan ang Lord kung bakit tayo nandiyan. No, gusto po ba natin maging successful? No? So, kung gusto natin maging successful, let's do kung ano yung purpose and will ng ating Panginoon. So, tayo lahat po ay sama-sama na gagawin yon. Excited po ba tayo doon, mga kapatid? Na tayo ang bawat isa po sa atin ay magtutulungan para magawa kung ano ba talaga yung tunay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? No? So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po natin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu, ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. Now to Him who is able to do more than we could ask or imagine, all praises and glory belongs to one and only our God, Jesus Christ. Amen. Forever and ever. Maraming salamat po muli. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Same time, same channel.